Welcome back sa ating mga balitang basketball. Desidido pa rin po ang Denver Nuggets na kanilang mapapanatili itong si Jonas Valanciunas sa kanilang koponan. Kamakailan lang ay pumunta na ho sa Greece itong si Valanciunas para makipagpulong sa Panathinaikos. Kung ating titingnan na parang madali lamang para kay Jonas Valanciunas na iwan ang Nuggets at ang NBA. At ito'y iwan sa ere. Subalit sa mga hindi pa nakakalam dyan, wala pong may control itong si Valanciunas sa kanyang kontrata. Nasa Nuggets po ang alas dito. You see mga kaibigan, hawak po ng Denver Nuggets ang right kay Valanciunas na kahit na siya'y pipirma man ng kontrata doon ay hindi po yun mangyayari. Maliban na lang kung siya'y papakawalan ng Denver Nuggets. Kaya sa puntong yun ay magkakaroon po ng breach of contract na siguradong hindi ito papabor para kay Valanciunas. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin po ito maganda para sa Nuggets sapagkat hindi mo gugustuhin magkaroon ng isang manlalarong ayaw na maglaro sa'yo. Hindi mo naman po pwedeng pilitin itong si Valanciunas. So totally mga idol, it's either papakawalan siya, magkakaroon ng buyout dito at doon lang po makukuha ni Valanciunas ang kanyang gustong pumirma sa Panathinaikos. Take note na mas gusto po ni Valanciunas ang long-term contract doon at ayaw niyang maging backup kay Nikola Jokic. Ulitin ko mga idol, hawak po ng Nuggets ang kontrol sa kontrata niya. So marami sa ngayon ang mga impormasyon nagsisilabasan patungkol sa positibong pagpunta nga ni Al Horford sa Golden State Warriors. Pero gayon pa man ay wala pang opisyal na pag-anunsyo. Makakasigurado na lamang tayo mga idol kung mayroon ng official statement galing mismo sa Golden State Warriors. Pero as of now, habang wala pang pirmahang nagaganap, eto pwede nga back upin dito ng Golden State Warriors itong si Trey Lyles na isang free agent. Para sa isang center, matinik siyang shooter. 39.9% ang kanyang shooting sa 3-point line noong nagdaang season. Flexible naman siya, pwede maglaro bilang power forward and backup center. Pwede rin po siyang maging main center ng Golden State. Sa kanyang kakayahang makashoot sa mid-range at sa 3-point line, yun ho'y magbibigay ng malaking espasyo para kay Stephen Curry, Butler o Draymond Green para mag-execute ng kanilang opensa. Sa isang laban nga ng Golden State Warriors at ng Sacramento Kings, naging maganda rito mga idol ang pagpain ni Trey Lyles sa kanyang sarili para ma-attract niya si Looney at si Green. Sa Kings, siya po'y nag-average ng 6 points, 4 rebounds, 1 assist, 42% ang shooting sa field and 34% sa 3-point line sa pangkabuuan. Solido po ang kanyang playing time, umaabot po ito ng at least 20 minutes per game. Sa ating huling balita, malaki pa rin po ang tiwala ni Bronny James na siya'y magtatagal sa Los Angeles Lakers. Ayon pa mismo kay Bronny James, mayroong mga malalarong kasama niya na nakakascore ng 15 to 20 points per game. Inaamin naman niya na hindi niya kayang tapatan o masabayan ang mga ganong numero sapagkat mababa lamang ang kanyang minuto. Sa ngayon, ang kanyang maigagarantiya ay yung kanyang pinaigting na depensa. Hindi man siya kakamada ng malaking numero pero magkakaroon naman daw siya ng malaking impact in terms of defense. Kaya paniguradong magtatagal pa siya sa Lakers kahit na dumating na ang araw na magre-retiro na si LeBron James.